Ayun. Kasi ganito guys, oh. Masteran nyo guys yung plan 4, yung reversal, tapos yung plan 3. As in lahat guys, masteran nyo. Pati yung 1, 2, 3, 4. Pero mostly kasi yung madalas mo makikita sa market is yung number 4 at saka number 3. Yung number 1, actually guys, pare-pareho lang naman yung strategy natin eh. Parang ganito lang oh. Ito lang para mabilis lang. Parang ganito lang siya kunwari. Oh, 'di ba? Ito ano to? Sabihin natin supply and demand. Supply and demand. Or sabihin natin support and resistance. Kahit ano pa 'yan. Once na may bumalik diyan dito sa area na to tapos nag-W, wait mo lang yung pullback, pwede ka na mag-entry. Ganun lang. Pare-pareho lang lahat. Or pwedeng dito. Ano lang kasi yung pinakaiba doon yung kandila. Yung candlestick lang. Paano ko ba nasabi na magkaiba yung candlestick? Ito lang oh. Katulad nito. Ito siya guys. Yung pagbaba niya, ito oh, merong swing. 1, 2, 3. Ang tawag ko dito resistance. Resistance lang to. Kasi hindi siya consistent na bearish candle. Eh no, nakita nyo guys, hindi siya ito may white to. Kaya tawag diyan resistance. Tapos ito naman, consistent siya na ito consistent naman siya na supply. Kasi puro black lahat. Pero kung tutuusin mo, pareho lang 'yan. Gusto ko lang kasi itama yung ano yung pagkaka-explain. Pero halos para pare-pareho lang sila. Kaya mostly lagi ko nakikita sa market is yung number 3 at saka number 4. Nakikita ko naman yung ganito. Yan, tapos ina-entryhan natin ayan, may imbalance. Ito katulad nito. Yan, tapos meron ditong imbalance. Ayan, ang imbalance. Yan, may nakita tayong imbalance dyan. Pero kung titingnan mo siyang maigi, meron tayong nakitang number 4 dyan. Ito, set up natin M. Ayan o, yan. Ayan o, kasi nagkaroon dito ng break of structures. And or change of character. Parang pareho lang din yan. Ayan o, may M. Pero kung gagamitin ko sa number 1, pwede rin. Yung ganitong strategy, pwede sa ano. Kaso lang guys, ang pinagkaiba lang kasi natin, master ko na kasi to kasi ilang beses ko tong inulit-ulit. At saka the same time, 4 years na kasi ako sa market. Araw-araw tumitingin ako ng charts. Kaya hindi niyo lang sa guys ma-master kasi syempre ilang days pa lang kayo nag-ano sa akin eh. Kumbaga ilang years ako nagpakahirap nito. Ganun kasi guys yung trading talaga. Kaya wag kayong ma-disappoint pag hindi niyo siya na ma-master pa kasi hindi pwedeng ako lang yung nahirapan tapos kayo dapat 1 week lang master na kagad. Pero at least nag improve kayo. Yun yung mahalaga doon. Kaya wag niyong i-pressure yung sarili niyo na bakit yung iba nauuna. Depende kasi yun sa tao. Ako kay slow learner talaga ako, hindi ako fast learner. Pag tinuturuan ako, pag ganito, sobrang natagalan talaga ako nito. Sabihin natin na ano, sabihin natin 2 years na ako that time. Tapos natutunan ko to. Or magti 3 years na. Tapos natutunan ko to. It takes 3 to 6 months bago ko siya naintindihan ng malalim. Kaya wag niyo isipin na 1 week pa lang kayo tapos hindi niyo talaga alam to. Hindi niyo talaga alam yan kasi kailangan dapat hindi niyo pa alam. Kasi ano yun, ako lang mag-ano. Kumbaga 1 week pa lang master nyo kagad. Mahirap talaga to. Kasi ito kasi yung tamang pagtitrade na. Hindi naman na tama. Sa akin kasi ito kasi yung highest na na-discover ko sa market. Highest win rate talaga guys, as in malupit. Ito, 'di ba pansinin niyo nangyari after nito. 'Di ba yung turo ko sa reversal pag may nakita kayong M, 1 hour to, 4 hours to ah. Ayun oh, 'di ba kukunin niyo to. Yan. Tapos kukunin niyo rin sa taas dito. Tapos dito, pwede kayong mag-ano diyan, mag-abang na kayo diyan ng mga change of character. Tingnan natin kung anong mga makikita natin change of character diyan. Ito i-replay natin. Kaya guys, medyo mano kayo nito ba kaya dapat mag-ano kayo sa trading view guys, backtest. Backtesting. Yan, pag wala pa kayong PC yung iba, wala pang PC, CP muna, okay lang 'yun. Pero wag tayo guys mag-complain kasi syempre part talaga 'yan ng success. Ako kasi dati wala naman akong PC at saka laptop eh. Cellphone lang talaga yung pinakauna ko. Kasi sobrang natagalan talaga ako nung tiniis ko lang. Kaya wag kayo guys trade ng trade. Ang ginagawa ko noon, nag-i-invest talaga ako noon.
imbes na i-trade mo ng live, i-invest mo muna sa PC or laptop. Merong PC guys na 8K lang or second hand, 4K, 5K. Depende. Huwag nyo munang i-live. Yun yung pinaka-suggest ko. Yan. Kumaga, huwag nyo munang unahin yung pera. Investment muna sa pagtitrade. Ito guys, so hanap tayo ng change of character dito. Hanap tayo ng change of character. Ito kasi tingnan natin sa 1 hour. Ito guys, yung lagi ko tinuturo na ganito, ganito. Guys, napaka-effective niyan. Promise. Ito wala kang indicator, kaya mong ano niyan. Ayan ito pwede dito, ito pwede rin ganito. Pwede mag-fake lang, isahan na lang. Pero ito kasi, meron ditong tinatawag na change of character. Tingnan lang natin kung paano to nag-reverse. Ayun tingnan nyo, binalikan niya talaga. Ito, binalikan niya to. Tingnan natin kung siya na yun. O, di ba? Parang simple lang yung buhay, no? Tingnan natin sa 1 hour kung may lumabas na change of character. Ito kasi hindi klaro minsan sa sa 1 hour time frame eh. Okay. Ito meron din. Katalasan lang talaga ng mata. Ito sa 1 hour time frame, may ito nakitang ganito, bumagsak. O di ba nakita nyo lumipad, tapos bumagsak. Ayan. Tapos kukunin mo to. Pero walang nakalagay dyan change of character. Ayan. Lagi ko sinasabi yan, delay to minsan, delay. Delay at saka hindi yan 100% na gumagana talaga. Ayan. Kaya tingnan nyo lang guys yung setup ko guys kung gaano siya kalupit. Ayan. Ito pag nag-ano na, bumalik, nag-M na. O ayan, ano nangyari? Bumagsak. Ganun na. Ito, psychology na lang to ng market. Yung mga pag ganun-ganun niya. Pero yung tinuturo ko kasing setup sa inyo guys, napakalupit nito. Ito na yung kumbaga, kahit may makita ka pang malupit dyan na, ito kasi, ito guys, wag, focus lang. Kunwari, ganito. May setup ka na guys, may setup ka na. I-backtest mo yan. Kung saan ka kunwari, hindi ka pa nag-enroll sa akin. Yan, may setup ka na. Iba-backtest mo na lang yan kung effective. Pag hindi effective, makita mo, kasi guys, ang problema, hindi kasi kayo nagba-backtest. Yun yung advantage ko kasi ako nagba-backtest ako. Kaya sobrang nakilala ko yung strategy ko. Alam ko kung paano siya gumalaw. Kasi binacktest ko to ng paulit-ulit sa lahat ng pair. Yun lang yung pinagkaiba. Kaya dapat i-backtest nyo para yung trust nyo, hindi na kayo mahawa sa iba. Kasi minsan may doon ako nainis eh. Alam mo yung tipong coach na nga ako eh. Yung tipong sasabihan pa ako na alam mo yung tipong gano'n, yung tipong iinganyohin pa ako na i-try mo to bro. I-try mo to bro, indicator na to, mga gano'n. Sabi ko parang parang hindi siya marunong makiramdam. Parang gano'n. Yung iba to. Kaya yun kasi guys, yung mali ng iba. Pag nagba-backtest kayo, pag alam niyo na yung strategy nyo, wag na kayo magpapasilaw sa iba. Kahit sa akin pa, kahit sa akin. Pero dahil yung mindsetting ko kasi, nag-enroll kayo sa akin, ibig sabihin, naghahanap kayo ng strategy na maganda. O, di ba? Yun yung dahilan bakit kayo nag-enroll sa akin. Ngayon, tinuturo ko sa inyo yung strategy ko. Tested multiple times. Kumbaga ako na mismo nag-backtest, seryoso na to. Kumbaga, ang kailangan nyo lang gawin, i-backtest nyo siya para yung psychology ko, yung trust ko, makuha nyo rin. Para magkaroon kayo ng trust sa kanya. Para hindi na kayo guys kunwari may nakita kayong indicator na malupit. Ito, grabe yung win rate nito, ganito kayo. Ito may robot dito. Hindi na kayo basta-basta na naiinganyo. Yun. Kasi once na mainganyo kayo niyan, mag-shape kayo ulit ng strategy na ko. Parang bumalik ka lang ulit sa basic. Yan. Yan yung mali ng iba. Wala namang kumbaga ganun lang. Tsaka guys, ulit-ulit lang naman yung strategy ko guys, as in same lang, same lang. Kaya sobrang ako nito kumbaga ilang months ko talaga binabacktest to ng paulit-ulit.
Tapos ang na-realize ko, nagkakaroon lang ako ng loss dito pag hindi ako nakakonsentrate. Katulad kanina. Okay lang yun guys kasi kanina kasi nanan ako sa may isa kong trade na nakaligtaan. Basta may isa na ako na trade. Kaso anong nangyari, umiyak kasi yung baby ko. Ayan kasi lumabas na pala sa duyan. Hindi ko na close tapos hindi ko na kasi yung hindi ko nakita kagad yung kasi 'di ba may event siguro mga 5 minutes na lang. Gumising na pala yung baby ko tapos sabi ko hindi ko nakita. Kaya okay lang. Kaya yun yung rason bakit ako nalulus lang. Pag hindi ako nakakonsentrate at saka may ginagawa ako tapos nakaligtaan ko. Ito ngayon guys, yung USD, NCD USD. Coach magkano? Ma'am, ma'am? $14, 14.95, parang 800 pesos ma'am eh. I-avail mo lang siya dito ma'am. Tapos gamit ko Union Bank. Yan, open kayo guys ng Union Bank sa online. Tapos yun yung gagamitin yung payment. Yun, ganun lang. Kumbaga nag-open ako ng online para hindi ka napupunta sa bangko. Tapos yun yung ginagamit kong payment sa online. Ito guys, so bakit naging bias ko dito? Kasi itong strategy na to, counter trend to. Yung number 4, yung reversal, ito. Kaso kasi yung problema ko kasi talaga ganito. Baka ganito rin kayo pero alam ko ganito kayo eh. Problema ko dati, pag may nagtuturo sa akin, alam niya na yung gagawin niya ako. Naglalag talaga ako kasi slow learner talaga ako. Sabi ko, paano ba yun? Nainis na ako. Kumbaga, hindi ko makuha-kuha. Ganun ako dati guys. Pero nagkataon lang kasi guys, na dinadaan ko lang sa sipag. Yun, kumbaga, no excuses kasi may ginagawa kong ganito, may trabaho, ganun. Kasi kumbaga, gagawa ka talaga ng paraan. Kahit napaka-busy mo pa. Imbes na, ang mindsetting ko nun, imbes na kunwari, mahilig kang manood ng mga Korean, tanggalin mo na yun. Ito na lang yung gawin mo, mga Korean novelas. Tapos mahilig kang mag-post-post sa newsfeed, makinig ng mga tulpo, yung mga balita, tapos tinatapos mo 5 minutes, iaral mo na lang. Kasi hindi ako naniniwala na wala talagang time eh. Walang work na 24 hours. May time talaga yan. Depende na lang kung paano ka mag-manage ng time. Kaso kasi, ganun kasi yung mindsetting ko. Kasi tama naman, di ba? Kaso nagkataon lang kasi, nagigil talaga ako matuto. Kasi ang mamahal talaga guys ng courses. Sobra. Promise. Kung ipapasa ko lang sa inyo dito yung mga courses na nakita ko. Itong coach na to, mabait na to. Sobrang humble nito guys. Ito yung ina-idol ko. So medyo na-disappoint na ako kasi syempre lahat na lang ng turo niya doon. Ito may bundle, basic 2,000. Tapos dito 2,985. Tapos supply and demand 3,500. Tapos meron doon advance 5,000. Tapos yung parang per turo na lang parang may price. Ganun. Sa akin, di ba, nakita nyo all-in na lahat. Tapos meron pa doon, psychology. Bibilin mo ng 8,000. Ang ituturo nun, tinuturo ko na ng live. Kaya kumbaga mas maintindihan pa. Di ba? Ganun yung guys. Kaya ang ginawa ko nun, kahit wala talaga akong time, ginagawa ko talaga siya ng time. Kahit sobrang busy pa ako nun. Kasi kung sabi ko, kung hindi ko to gagawin, walang magbabago eh. Patuloy pa rin ako maglulus sa market. Ito guys, nakita nyo to. Di ba, lagi ko sinasabi, ito, M. Ayan guys, 'di ba? Klarong-klaro naman. Parang lang siya, parang straight yung pagkakaguhit ko pero sa live hindi straight 'yan. Kaya guys, niyo lang, gamayin niyo lang talaga yung chart. Paulit-ulitin niyo lang yung chart sa dulo, magugulat ka. Hindi yan basta-basta guys Kaya nga guys, mahirap yung trading eh. Iilan lang yung kumikita dito. Kasi kung madali yung trading, nadadalian ka, ibig sabihin, nasa scam ka. Yan. Ayun, ma'am, maraming salamat, ma'am. Nagkataon lang kasi ma'am na networker talaga ako. Kumbaga nag 6 years kasi ako guys sa front row. Kumbaga yan, na-awardan ako ng Millionaires Club, nag-handle ako ng over 5,000 na tao, mahilig akong nagsasalita ako sa stage. Yan, tapos sa mga crowd, over 5,000, mga events, nag-ano ako doon, nagmo-motivate ako doon, nag-inspire ako doon, tapos sinasabi ko lagi yung mga challenge ko doon. Pero nung nakita ko yung e-commerce,
syempre mag-iiba ng back to basic ka na naman nun. Online marketing, pagbebenta ng products naman. Tapos nung nakita ko to, sabi ko mag-empty cap ako. Magpapa-mentor ako kahit sabihin ko na magaling ako sa ganito, ganito, ganyan. Nag-empty cap talaga ako. Kaso syempre, ang hirap talaga nun. Kaya yun, ang dami kong loss lagi. Kasi sobrang ano. Pero guys, sa dulo, promise worth it talaga yan. Ang ginawa ko, dahil sobrang busy ako, dami kong ginagawa, tinanggal ko yung excuses. Yun. Ano lang guys, time management lang. Yung ginagawa yung yung pagsuscroll-scroll nyo sa mga walang kakwentang bagay, kung importante, okay yan. Huwag nyo kong misinterpret guys ha. Pag importante yan, okay yan, ituloy nyo yan. Pero pag alam nyo hindi ka, wala kang mapupulot na aral dyan, ipalit mo na lang sa pag-aaral. Eh coach, napanood ko na yung video mo eh. Ilang beses, isa. Pero hindi ko maintindihan coach eh. O panoorin mo ulit. Kasi hindi nyo ma-master yan. Ito guys, may M dito. Kaya yung utak ko, di ba sabi ko, ika-counter trend ko to. Di ba? Ang optional naman dito, ganito yan eh. Ayan o. Ayan. Ibig sabihin dito, magsisell ako. Pero dahil sa 4-hour time frame may M, ika-counter trend ko yan. Dito or dito. Ayan. Tapos pagdating naman dito, magsisell naman tayo. Di ba, lagi ko sinasabi, may double purpose tayo. Ayan. Siyempre dito, maghanap ka ng ano. Ito lang, matindi lang yung psychology dito. NCD-USD. Ayan. Nagbaya ko kagabi dahil dito. Ito pala, wait lang. Grabing psychology dyan, no? Paano ba ako napabay? Ito. Ito pala, ito. Yan. Yan. Ito yung psychology ko dyan. Di ba sa 4-hour, ang rule ko dyan, pag pumunta dito, kumbaga nag-expect ako lagi, pag may nakita kong M, lumilipad. Lumilipad ah. Okay, ibig sabihin ng mindset ko, palipad kasi may nakita kong M eh. Pero sa dulo, pababa. Ngayon, may nakita kong ano dito, change of character din. Ang mindset natin ito, pababa siya, pero hindi ko na yan na-counter trend ko ba? Hindi ko yata yan na-counter trend eh. Ang mindsetting ko nito, babagsak to, pero sa dulo, lilipad to. Kaya di ba pansinin nyo, nag-match. Nag-match yung M at saka yung W. So yun, doon pa lang na-solve ko na yung puzzle kagad. Kaya naghanap ako dyan ng buy. Nung dito na yung price, naghanap ako dyan ng buy. Depende na lang guys kung paano mag-exit. Kaya inaano ko lagi yung pinaka-first na resistance para safe. Kasi ano kasi yan eh, kumbaga risk nyo na kasi yan eh. Kumbaga kanya-kanya na tayo ng risk pagdating dyan. Basta at least 1:2. Yan. Saan ba ako nag-entry dito kagabi? Ito guys, tanggalin ko lang ah. Kasi may event kagabi ng CPI eh. Wait lang. Ito oh. Nandiyan na siya, nandiyan na. Okay. Ito yata yun eh. Wait lang. Ito yun guys oh. Ito ba yung CPI kahapon? Ito, nakita ko na. Ito guys oh, kahapon. Kaya napasell ako dyan. Pero hindi ko sana abutan guys ha. Kasi ito. Yan, dahil dito. Ito para mas ano. Mas malinis yung chat ko. Yan. Ito guys ha. Dahil dito. Yan. Ang sabi ko, hanggat hindi niya to nabi-break, bearish pa yan. Bearish. Kaya 5 minutes bago nag-announce ako doon. Sabi ko, babagsak to. Kaya tingnan nyo yung event. Pagpunta dyan, bumagsak. Sabay bawi. Yan. Kasi hindi niya na-break to eh. Pero nung na-break niya na yan, saan ba yun pagkaka-break niyan? Ito. Di ba na-break niya? Ito, nag-candle close above. Ito kasi, fake to. Kasi ano lang yan, parang walis lang. Nag-close above siya below. Ayan, ito, minarkahan ko na.
Ayan, minarkahan ko na. Palakihan natin. Ayan. Pero ito, ito dahil nag-close above siya, ina-expect ko yung pullback. Di ba alam nyo na yun? Tapos ito, kukunin ko to yung pinaka-recent. Ayan. Kaya dito ako nag-entry ng buy. Ito lang, medyo risky lang dito guys. Kasi ito guys, resistance na kasi ito na area. Kaya kanina napakat ako dito sa taas. Nagkat ako dyan. Kasi ang nangyari, di ba kagabi nag-TA tayo, parang stress na tayo nun. Ito kasi guys, ano na to, kumbaga resistance area na to lahat. Hindi ko na alam kung saan dyan sa area na to babagsak. Kung saan na dyan nababagsak ka. Basta ang alam ko, pagdating dito, ganyan, dapat naka-exit ka na. Ang ginawa ko, hanggang dito lang. Kaya kinat ko na muna kagad. Nag-cut na ako ng position dyan. Yan. Pero syempre, nandito yung entry point. Yan. Yung stop loss ko yata dito eh. Kaya nakakuha tayo ako dyan ng 1:6 lang. Pero okay lang yun. Kasi naalangan ako dyan kasi nakita ko, nung tiningnan ko yung mind, no, nakafocus ako, sabi ko, ala, oo nga, resistance pala to. Tapos naalala ko to, ito. Naalala ko to, hindi pa pala reversal. Hindi pa guys, reversal. Ano pa yan? Downtrend pa to guys. Lahat ng NC, mga USD, Euro USD, pati gold guys. Natin yung gold. Yan no. Hindi pa to. Kaya tingnan nyo kagabi guys, nag-announce ako doon, sabi ko, sell ako sa gold. Kasi ito, 1, 2, 3. Ito, hindi niya na-break. Tingnan nyo kung may breakout dyan, wala. Kaya ang ending, bumagsak. Kaya yung setup natin guys, pang event talaga. Depende na lang sa focus nyo guys, kung nakafocus ka that night, that time. Yun. Tapos sabay bawi. Yan, tapos sabay bawi. Ayun no, kumaga pang liquidity. Ako wala akong entry dito. Ayan. Ayan, na-mute na. Kaya ito guys, delikado pa mag-buy dito. Tapos dito, mamaya guys, ito yung event mamaya oh. Yan, ito. Sa euro. Yan. Kaya yung isip ko na naman, sa euro lang nakafocus. Ito USD. Ito, titingnan ko to yung euro mamaya. Ito yung magiging entry ko dito. Tingnan ko lang. Ito, iti-TA ko siya ng live ah. Ito yung possible na moves ko mamaya. Sobrang bullish ako dito guys. Bullish. Kaso, hindi pa naman ngayon. Set up pa lang yun. Wala pa, delikado pa to. Ito resistance kasi to eh. Itong area na to. Resistance. Tapos, wala pa talagang confirmation. Medyo matagal-tagal pa to. Mamaya siguro kung pumunta yan dito, isi-sell ko pa yan. At hindi niya ito nabibreak ko. Oo, pabagsak pa to guys. Hindi pa ako magbabayad dyan. Sell pa rin yung bias ko dyan. Sell. Tapos dito. Ito guys, ito pala. Ito yung nakikita kong sobrang inaantay ko. Sana yun. Ay, tapos na yata. Ito guys, ay ka-counter trend ko sana to eh. Pero tapos na oh. Tapos na. Saan kaya nasimula to? Oo, ang lupit talaga ng strategy natin. Ito ay counter trend niya eh. Yan to sa 15 minutes. Try lang natin sa 15 minutes. Kunwari, dito ako nag-entry. Yan. Nag-buy ako dyan. Counter trend to ah. Tapos ito yung stop loss oh.
Recent. Muntik na ma-hit yung stop loss tapos TP. Okay. Ano pa rin guys? Kumbaga, take profit pa rin. Ito, yung mga turo ko lagi guys sa plan 4 natin. O di ba nakita nyo ganyan. Tapos pwede natin i-counter trend 15 minutes kagad. Ayan o. Tapos below dito, lagpasan mo lang yan ng konti. Yan. Pero dito, medyo nakakatakot kasi syempre, kaya dapat i-close mo na yan kagad yung monitor mo pag hindi ka na panay silip. Pag once na nakaposition ka na, ano mo na. Ito kasi yung entry point ko sa gitna lagi. At the same time, ito, below nito. Inaano ko lang yan lagi. Yan. So, syempre, may nakita tayong imbalance dyan. Kaya nag-expect ako na possible baka bumagsak dyan yung imbalance. Kaya inaano ko yan, nilalagpasan ko to lagi na konti. Ayan, malapit na ma-hit yung stop loss. Pero ang ending, panalo pa rin. Ayan yung counter trend. Tapos pagdating dito sa area na to, kung may makita kang change of character, tingnan natin ha. Ito meron. Tingnan natin kung valid to. Kasi hinahanap ko dyan 1 hour dapat eh. Ito wala pa kasi oh. Parang invalid pa. Yan. Dapat makikita ko 1 hour. Pero ayun. Ayun. Nakita nyo. Ito oh. Kung saan ko binax. Pwede ka pala mag ano dyan. Kasi ano lang. Ano yan kasi. Kumaga kanya-kanyang risk yan. May time minsan na ina-entryhan ko yan. May time na hindi. Depende sa concentration ko. At depende kung nakapag that time, kumbaga sobrang focus ako. Yan. Kaya guys, hindi pwedeng ano guys, hindi kayo nagme-meditate tuwing umaga. Napaka ano yan, napaka-importante nun. 'Di ba? Lagi kong nire-remind 'yon, yung meditation. Yan. Sa akin kasi nagpapaano sa akin ng mind ko ano eh, yung Hillsong. Tapos eto yung mga ganito. Ayan oh, yan. Tapos ano yan, after niyan meditation na. Gusto ko lang i-relax yung mind ko. Para at least pagkarap sa market, maayos ako. Kumbaga, tinuturing ko kasi guys yung market na business. Hindi ko to tinuturing na buy and sell lang. Kaya nga A+ trader guys, 'di ba? Kasi sineryoso ko talaga. Kumbaga, ito pa guys, so nagko-compute pa ako. Yan, meron akong lot size, may ano ako diyan, may capital ako diyan na ito lang kasi may mga drawdown. Tapos kanina meron din akong ganito na kino-compute. Apat kasi yung account ko eh. Yan, basta lahat diyan nagko-compute ako niyan lagi. Naka-ready na. Hindi ako basta-basta nagba-buy and sell lang. Yun yung kumbaga, kahit hindi man ako ganun kalupit na trader, pero at least systematic yung way ko naman. At the same time, nakita nyo naman guys, di ba yung mga forecast ko sa live? Diba nakikita nyo, 90% doon, majority, tumatama. Yan, depende na lang sa psychology. Yun. Tapos, di ba, last time, ito yung sinabi ko guys, oh. Sabi ko, abang kayo guys sa, ano, ito, dahil dito. Ayan, oh. May nakita akong M dito. 'Di ba sabi ko dito pa lang mag-aabang na ng sell nakaraan. Sino ngayon nakaabang doon? O dito pa lang. Si Ma'am ano yata yun, sabi niya na sinabayan siya to eh. Ako hindi ko sinabayan eh. Kasi may tini ako dito, may iba akong position. Ito na, hindi ko na to namalayan. Tapos si Ma'am pala, sinabayan niya yung 15 minutes. Ito, sinabayan niya to. 'Di ba sabi ko yung pangalawang change of character mas malupit. Pero ito naman pwede, kaso baka ma-hit ka lang dito. Okay lang, tapos re-entry. Ito, oh. Yan. Nag-pullback naman eh. Pagka-pullback, no, entry. Yan. Tapos pwede ka mag-TP dito at least 1:2. Yan. Depende sa'yo. Tapos adjust mo na stop loss mo. Ibaba mo na lang. Ganon. At least 1:15. Malupit pala no. Yan. Ganon guys. Kumbaga dapat may focus kayo lagi sa chart. Hindi guys na pagising nyo pa lang chart ka agad. Ako hindi ko ginagawa yan. Dati ginagawa ko yan lagi. It takes years din eh para ma-master ko yung ganitong disiplina. Tsaka yung position ko guys, 1:2, ano lang, isa o dalawa lang. Pero kung gagawin ko siyang tatlo, dapat yung disiplina ko nun, 1%, 1%, 1%. Yung tipong yung mindset ko nun, itong trade ko na to,
once ma-hit yung stop loss ko, maapektuhan ba yung psychology ko? Pag naapektuhan yung psychology mo, ibig sabihin mali yung risk mo. Kunwari, bago ka matulog sa gabi, may magte-trade ka. Ito yung psychology, kay psychology to sobrang mahal ng mga training na to. Pero sa inyo, libre na lang. Ang mindsetting kasi diyan, kunwari magte-trade ka, pag hindi ka makakatulog sa gabi, sa kakaisip ng trades mo, ibig sabihin mali yung position size mo. Anytime pwede mo i-close, pwede mong i-ano yan. Pero kung nakakatulog ka na mahimbing sa gabi na may open position ka, ibig sabihin tama yung trading psychology mo kasi inayos mo yung risk management mo. Guys, huwag kayo maniniwala guys sa mga high risk, promise. Ito long term na to. Lahat ng mga nag-high risk, alam ko na yan sa dulo. Ayan, kumbaga ito pang long term na yung mga sinasabi ko. At least maiwasan nyo yung pagkasunog. Kasi pera nyo yan pinaghirapan nyo yan Tapos basta-basta nyo lang ibibigay sa market. Diba? Kaya ako guys, sobrang concern ako dyan kasi ang daming nade-depress dyan. Yun. Sobrang ganun lang guys yung strategy na ginagamit ko lagi multiple times, paulit-ulit. Ito pa nga ito bago to magano ito. Sinulat ko pa to. Sabi ko 15 minutes looking for buy. Lumipad na. Bahala sa dyan kung saan dyan yung 15 minutes niya. Ito yata yun O ito nga. Ito, meron dito 15 minutes. Ito, change of character dito. Yan, dito. Tapos yung stop loss below nito. Kasi, di ba lagi ko sinasabi, recent swing low or high. Ito kasi, ito yung pinaka-swing niya. Yan. Tapos biglang ganun. Dapat pag nag-entry ka dyan, ito yung stop loss mo. Yan. Lagpasan mo na ng konti. Yan. Mas bahala ka dyan sa TP mo guys. O pwede dito, may 1:2 ka. O di ba? 1:2. Tapos dito, ilan yan? 1:3. Depende sa inyo guys. Pero syempre, yung first na resistance. Ito kasi yung first na resistance niya. Di ba? Ito. Ito yung first na resistance niya. Ito. 1:2 nga. Ganun lang guys. Kumbaga, paulit-ulitin nyo lang. Yung lagi ko nakikita kasi sa market, yung 4 at saka 3. Yung plan 4 at saka plan 1. Guys, patapos na to guys. Ilang minutes na lang. Pwede kayo mag-ask ng question. 2 minutes na lang. 2 minutes. Tingnan ko nga. Ito guys, 'di ba nag-signal ako ng buy sa buy sa BTC. Yan. Sobrang tagal, ilang days na to guys. Kaya hindi ako masyadong nagki-crypto guys Kasi sobrang tagal talaga guys, promise. Ito possible ang buy hanggang dito lang. Pag pumunta yung price diyan, malapit na sa stop loss mo, i-break even mo na kagad guys. Ito, adjust mo na yung stop loss mo, tapos ito, adjust mo to. Para just in case na bumagsak, at least wala kang talo. Pero kung ano ka, siguro, ano tawag ito, yung masiguro ka, siguratista, parang ganon, di magtipi ka na dito. At least safe na yung capital mo. Kumbaga, isa kang defensive trader. Yan. Mga aggressive trader naman ako. Okay lang yun. Kung kumikita ka naman doon, okay lang yan. Huwag niyong babaguhin yung trading style mo kung kumikita ka doon. Pero syempre, 99% ng mga ganon, nag-fail talaga. Yan. Kumbaga, may kanya-kanya naman tayong strategy. Kumbaga, inaano ko naman yan. Kumbaga, ang tawag dito. Nire-respect ko naman yan. Yan. Wait lang, hanap tayo ng entry sa 4-hour time frame. Ito, kaso binalikan na Nabalikan na nakakainis naman, sayang to. Pero okay lang. Ayan Di ba? Klarong-klaro, nakita nyo naman. Tapos bumalik siya dito. Pwede ito i-counter trend guys. Ito, i-counter trend ko to. Tapos dito naman, may setup dyan na sell. Ayan, may sell dyan. Tapos, syempre, tingnan nyo. Kung ano mangyayari, boom, bagsak. Ganun guys, kumbaga nakuha mo yung up, nakuha mo pa yung down.